Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat. Maaari nga po manalangin muna tayo. Hallelujah, manaming Diyos. Muli kami nagpapasalamat sa oras na ito. Tinipon mo muli ang inyong mga tapat na lingkod para papurihan ka, pasalamatan ka, at higit sa lahat ay saliksipin ka. Salamat Panginoon sa oras na ito. Nawa ay mabuksan ang aming mga puso, ang aming mga isipan para po maliwanagan ang aming mga pagdududa. Maturuan kami sa mga pamamaraan nang sa ganoon ay maging karapat-dapat kami hanggang sa inyong pagdating. Salamat Panginoon. Itinataas ko po ang gawain na ito sa inyong kamay. Kayo po ang mag-control sa lahat-lahat, pati na rin po ang aming mga gadgets, ang aming mga gamit para po maliwanag namin marinig ang inyong mensahe. Panginoon, kayo na po ang bahala. Kayo po ang maglorya, kayo po ang mapasalamatan sa oras na ito. Gamitin niyo lamang po ako bilang instrumento na magpahayag ng inyong salita. Salamat. Ito po ang aming samot na namin sa tanging pangalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang umaga muli sa lahat ng ating mga minamahal na PDL. Ganun din po ang mga jail officers, mga warden, at lahat po ng nakikinig sa mga kapwa po na nagsisilbi sa Panginoon. Diyan po sa Amerika, magandang gabi po. Diyan po sa Asia, kasama na rin po ang Pilipinas, magandang umaga rin po. At dito po talagang umagang umaga. Alas 3 po ng madaling araw dito. Pero yan po ang ating pag-uusapan dahil andito tayo para matuto sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa paninindigan. Ano nga ba ang pinaninindigan ng bawat isa sa atin? Lahat po tayo sa ating buhay ay may pinaninindigan. Lalo-lalo na kung maprinsipyo tayong mga tao, marami tayong gustong gawin. Kailangan panindigan natin ito. Paglalaban. Paglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Yan, kanta ng isang mga awit dyan sa Pilipinas. Pero bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, kailangan po na magkaroon tayo ng paninindigan. Paninindigan saan? Sa ating pananampalataya. Kung ang mga profesional, kagaya ng mga doktor, mga abogado, mga politika, bago pa man sila umupo sa kanilang pwesto, ay meron pa silang panunumpa. Nanunumpa po sila na sasabihin nila na maging tapat sila sa kanilang mga tungkulin. Kaya tayo din, mga naniniwala o nananampalataya kay Kristo, kailangan din tayong maging tapat. Yan po, kailangan natin panindigan, maging tapat sa pagsilbi, na mula nung umpisahan natin na umupo at makinig ng salita ng Panginoon araw-araw, yan po ang kailangan din natin isa sa mga itayo, panindigan natin na sa ganon hindi po masayang ang ating ginagawa. Sabi po niya sa Proverbs chapter 3, umpisahan po natin ang pagbasa ng Biblia. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, sabi niya, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Hallelujah. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Sabi ko kanina, ang tao ay sadyang maprinsipyo. Marami tayong gustong gawin. Marami tayong gustong matupad sa ating mga buhay, mga plano. Pero kung minsan, hindi natutupad, di po ba? Hindi nangyayari. Kung kaya maraming nabibigo
maraming kabiguan sa ating mga buhay. Bakit? Dahil po sa salita ng Panginoon na kailangan natin na maniniwala sa Kanya. Magtiwala. Magtiwala sa Kanyang mga pangako. Magtiwala sa Kanyang salita. At Kanyang tutuparin ang Kanyang ipinangako sa ating mga buhay. Kaya pala, sa buhay natin, maaaring sasabihin natin na buhay ko ito. Kung kaya gawin ko ang gusto kong gawin dahil buhay ko nga ito, ako ang nakakaalam kung ano ang nakakabuti sa aking buhay. Pamilya ko ito, kaya ako ang nakakaalam kung ano ang dapat kong gawin sa aking pamilya. Trabaho ko ito. Ganun po ang tao. Pero ang Diyos, meron po siyang sinasabi sa atin na kahit pala sa anumang aspeto ng ating mga buhay, pagplano man yan sa kahit kung gusto natin magkaroon ng pamilya, umpisahan natin magkaroon ng pamilya, kailangan itaas natin sa kamay ng Panginoon. Panginoong Diyos, siya nga po ba ang nararapat para sa akin? Panginoong Diyos, ano nga ba ang dapat kong gagawin? Nang sa ganun, magkaroon tayo ng relasyon sa ating Ama sa langit at siya ang magtuturo sa atin. Kagaya ng anak sa Ama, sa pisikal na anak sa Ama. Kung magplaplano din pala, magplaplano yan ng buhay, meron at meron, hihingi at hihingi yan ng payo sa mga magulang. Hindi lamang po niya gagawin ang kanyang gustong gawin. Dahil ang tayo po ay, hindi po lahat ay alam natin. Hindi po lahat ng bagay dito sa mundo ay alam natin. Kung kaya't sinasabi ng mga nauna sa atin, mga matatanda sa atin, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Mas marami akong nainom na tubig kaysa sa'yo. Kung minsan nga naman, totoo, marami silang alam na hindi natin alam kung kaya kailangan natin ang kanilang mga payo. Ganun din po ang Diyos. Hindi lahat ng bagay dito sa mundo ay alam natin, lalong-lalo na sa espiritual na bagay. Kaya kailangan natin ang salita ng Panginoon. Nang sa ganun, hindi tayo mawala sa landas. Hindi tayo malihis sa katotohanan. Dahil siya ang katotohanan, siya ang daan, at siya ang buhay. Kung ito po ay maintindihan natin, mas madali natin ipagkatiwala. Dahil pag sinasabi natin paninindigan, may paniniwala tayo. Nagtitiwala tayo sa lumikha sa atin. Magtitiwala tayo sa Diyos. Kaya sabi niya na, magtiwala ng buong puso, ng may katapatan sa ating Diyos, na siyang lumikha sa atin. Dahil ang Diyos po lamang ang tanging nakakaalam kung ano ang kanyang perfecto na plano sa ating mga buhay. Kaya po maraming nawawala sa landas. Maraming nagkakamali. Nagkakaroon ng maraming krimen. Yan. Dahil sa paniniwala sa sariling kaalaman. Sariling prinsipyo. Na ang sariling prinsipyo na yan ang siyang maaaring magdudulot sa ating kapahamakan. Lahat tayo po ay may ganung pag-uugali. Kaya po sinasabihan tayo na sa Diyos lamang tayo magkaroon na magtiwala. Ipagkatiwala natin ang ating buong buhay. At ano sinabi niya? Ang ating landas ay maitutuwid. Yan. Dahil tayo palaging nagkakamali. Araw-araw, kahit sa ating pag-iisip, nagkakamali. Pero ang salita niya, pag magtiwala tayo sa Kanya, lahat ng ating landas ay maitutuwid. Amen po ba? Nawa ay naiintindihan natin ang ating binabasa. Kaya mas maganda na magbasa tayo para
madagdagan itong mga naririnig natin. Okay? Basahin natin ang 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin. Paano nga ba purihin ang Diyos? Sa pamamagitan ito ang ginawa natin. Unang-una, nanalangin tayo, we acknowledge the presence of the Lord sa ating gawain. Tapos kumanta tayo. Yan po ay mga uri ng pagpupuri sa Panginoon. Panalangin, pagpupuri, pag-awit ng mga makalangit na kanta. Yan ay pagpupuri. Dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayo muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito ay nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. At sa pamamagitan ng pananampalataya niyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakadaang ihayag sa huling panahon. Mga kapatid, naisip ba natin kung ano ang magiging kahihinatnan ng ating buhay? Nasaan man tayo? Kahit andyan ka na nakaupo, andito ako na nakaupo. Naisip na ba natin, ano nga ba ang saysay ng aking buhay? Araw-araw, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, parang halos pare-parehas na lang. Parehas ang routine ang ginagawa sa ating mga buhay. Gigising, kakain, ano pa, gagawin kung ano ang trabaho, tapos sa gabi matutulog. Parang araw-araw ganun. Pero ang sabi niya, binigyan niya tayo ng pag-asa. Dahil sa araw-araw na ating paghihintay, nang kung yung hinihintay natin ay yung kanyang pagbalik na pagkuha sa atin, na nawa ay mapabilang tayo. Ano po ang sinabi ng Panginoon? Na kailangan tayong may gawin. Kailangan na matanggap natin na siya lamang ang tayong nakapagbibigay ng pag-asa sa ating buhay. Na ipinanganak tayo muli, sabi niya, sa pamamagitan ng anak na si Jesucristo. Sa kanyang pagkamatay, tayo ay nalinis. Sa kanyang muling pagkabuhay, dahil sa kanya, sa pagtanggap natin kay Kristo, maaaring mabubuhay din muli tayo. Ito po yung tinatawag na born again. Sa pamamagitan po ng pagtanggap sa Kanya bilang ating Diyos at tagapagligtas at sa ating pagsunod sa Kanyang mga alituntunin, pagsunod sa Kanyang mga utos. Magpapabautismo tayo sa tubig dahil yan lamang po ang katibayan, ebidensya na tayo po ay nagsisisi sa ating kasalanan. Nalinisan tayo, malilinisan tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng ating pagsunod sa kanyang utos, na sa kanyang pagkamatay siya ay nabuhay muli. Ganon din po tayo sa ating pagsunod sa kanyang utos, sa ating pagbabautismo, mabubuhay po muli tayo. Yan po ang sinasabing born again, at mababago ang ating mga puso. Mababago ang ating mga buhay. At doon, madali nating masunod ang kanyang mga utos. Kaya, dahil po sa kanyang awa, kaya ginawa niya ito sa ating lahat. Kaya nagkaroon tayo ng pag-asa na mabuhay muli. At ituwid ang ating mga pamamaraan. Sa pamamagitan lamang po ng kanyang Espiritu, kung kaya tayo ay
magkakaroon ng madali natin na maintindihan at madali din natin na maisagawa kung ano man ang ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Nang sa ganoon ay mapasama tayo, mapabilang tayo sa mana na kanyang inihanda sa langit. Ano sabi niya kanina? Mana na hindi na nawawala. Mana na hindi nabubulok, kundi mana habang buhay. Hindi po kagaya ng mana na matatanggap natin sa ating mga magulang kung meron man, kung pera man yan, bahay yan, lupain man yan, mawawala po yan mga kapatid. Ang pera na uubos. Ang lupa, maaaring mawala din yan. Ang bahay, mawawala din yan. Lahat po ng mga ari-arian, lahat po ng mga material na bagay na maaari natin manahin sa ating mga magulang, mawawala. Pero ang mana na inihanda ng Panginoon sa atin, na nasa langit ay mana na walang hanggan. Yan po ang buhay na walang hanggan. Kung kaya ito'y sinasabi niya na magtiwala tayo sa Kanya. Magkaroon tayo ng paninindigan sa ating pananampalataya para mapasa atin ang mana na iyan na Kanyang inihanda. At ang pangako ng Diyos, hindi po yan mapapako. Pag sinabi niya yan, tutuparin po niya. Magtiwala lamang tayo sa Kanyang salita. Hindi kagaya ng pangako ng tao, kung kaya't mag-aaway, may mga nag-aaway dahil may mga ngako ay hindi tinutupad. Ayan, magagalit ang isa, mag-aaway. Pero ang Diyos, maging tapat lamang po tayo. Tutuparin po niya ang Kanyang ipinangako sa atin. Dahil tapat po ang Diyos. Kahit tayo ay hindi tapat sa ating mga ginagawa, mananatili po na tapat ang Diyos dahil siya po ay tapat. Dahil siya po ay Diyos, hindi siya nagkakamali at kahit kailan hindi siya nagkamali. Kaya mga kapatid, kung ano man yung mga bagay-bagay na hindi natin naiintindihan, ipagkatiwala lang natin sa Panginoon. Ibigay lang po natin sa Panginoon nang sa ganun ay ito, yung mana na ating hinihintay ang ating makakalitan. Basahin natin yung susunod na scripture sa Mark chapter 13, verses 35 to 37. Kaya maging handa kayo. Kaya ito mga kapatid, ano ang ating mga gagawin ngayon para ayong habang hinihintay natin ang Panginoon, ay maaaring mapabilang tayo sa mana na Kanyang inihanda. Ito, lagi kayong handa. Kaya maging handa kayo. Dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang may-ari ng bahay. Totoo po yan. Maaaring sa hapon o sa hating gabi, sa madaling araw o sa umaga. Baka bigla siyang dumating at datnan kayong natutulog. Naku, delikado. Kaya sinasabi ko sa inyo, ay sinasabi ko rin sa lahat, maging handa kayo. Okay. Ano ang ating paghahandaan? Bakit palagi niya sinasabi na, kumanda kayo? Di nga po ba, sinabi natin na, hinihintay natin, ang hinihintay na lang natin ay ang Kanyang pagdating. Kaya habang nauupo tayo, nakikinig ng salita ng Panginoon, meron at meron tayo mapupulot na aral para po ating ilagay sa ating mga puso, maitagdag sa ating kaalaman tungkol sa ating Diyos. Yan po ay isang pamamaraan ng paghahanda. Hindi pwede na ang isang sundalo ng gobyerno makikipagdigmaan sila doon sa Mindanao o sa mga NPA ay wala silang armas. Hindi nila alam, hindi nila pinag-aralan kung ano yung mga pamamaraan kung paano makipaglaban sa mga kalaban. Normal, kailangan handa sila. Kaya nga po, di ba, may mga training. May mag-aaral ang mga yan. May mga school, may mga pupunta sila sa school at mag-aaral. Tapos,
Meron silang mga training, matinding training ang kanilang ginagawa. Hindi po basta-basta na training ang kanilang ginagawa. Para po, kung pupunta man sila na makikipagdigmaan, ay hindi sila matatalo. Lahat po ng gustong pupunta sa giyera, gustong manalo. Normal, sino nga ba ang gustong matalo dito? Wala. Ang gusto natin lahat, manalo tayo sa ating mga laban. Kagaya ninyo, ano ang pinaglalaban mo ngayon, kapatid? Na ikaw ay makalaya? O kung ikaw, ano pa man, kung ano man ang iniisip mo ngayon, kapatid, na gusto mong ipaglaban, lalong-lalo pa alam mo na ikaw ang tama, na tama ka, at hindi ka nagkamali. Hindi po ba ipaglalaban mo ang iyong karapatan? Pero ano ang sinabi ng Diyos? Maghanda ka. Kagaya ng kanyang pagdating, kailangan natin kung maghanda, kaya ito. Ano ang ihanda natin? Ang ating mga puso. Dahil alalahanin natin na ang titignan ngayon ng Panginoon kung darating siya ay ang ating mga puso. Kung mula nung umupo tayo dyan na nakinig ng kanyang salita, ay ang Panginoong Diyos ang laman ng ating mga puso hanggang sa pagdating niya, siya pa rin ang laman ng ating mga puso. Ang kanyang espiritu ay nasa sa atin. Yan po. Dahil yan lamang po ang selyo na titignan ng Panginoon sa atin kung ang kanyang espiritu ay nasa sa ating buhay. Dahil kung nasa atin po ang kanyang espiritu, mababago po tayo. Pati po plano ng ating mga buhay, pati pag-iisip natin, mababago. Magiging makalangit na lamang po palagi ang ating iniisip. Hindi mo na iniisip ang maghiganti. Hindi mo na maiisip na kung lalabas ka man, hahanapin mo kung sino yung nagdala sa inyo sa tulungan at maghihiganti ka. Hindi na po yan ang iisipin natin. Kaya pati ang inyong pag-upo dyan, pagplaplano mo, hinahanda ka ng Panginoong Diyos. Titignan niya ang iyong puso. Tunay nga ba ang puso ng aking anak na ito? Para kung palalayain ko siya, ay magiging witness ko siya, magiging testigo ko siya sa labas at sasabihin na, ay may natutunan ako sa loob ng kulungan. Nung nasa kulungan ako, nabago ang aking puso. Kahit ngayon na lumabas ako, ang aking ihahayag ay ang kanyang pangalan, ang pangalan lamang ni Jesus. Di maraming magmamahal sa iyo na baka akala mo paglabas mo ay walang magmamahal sa iyo dahil nadumihan ang iyong turing. Nagkaroon ka ng record. Naku, hindi na ako makakapagtrabaho paglabas ko dahil may record na ako sa loob. Nung umuwi po ako sa Pilipinas, meron pong related sa aking pamilya, aming pamilya, bayaw ng aking kapatid. Matagal po siya sa Muntinlupa. More than 20 years. Almost 30 years. Dahil po sa simpleng pagkakamali na. Ang sabi niya, hindi niya ginawa. Naiplanta lamang sa kanya sasakyan. Nagtagal siya sa loob ng Muntinlupa. Pero ano yung ginawa niya dahil itong tao na ito ay teacher ko ito noon. Siya po ang nagturo sa akin noon ng Biblia. Parang nung mga bata kami siya ang aming teacher. Kaya nung lumabas siya, doon na-stroke siya sa loob. Kaya nung lumabas siya, nagkita kami sa kukuya, sa manong. Praise the Lord at nakalabas kayo sa kulungan. Alam ng Diyos ang inyong puso. Alam ng Diyos na hindi lamang doon sa Muntinlupa ang iyong naging misyon na isagawa ang inyong misyon. Na gusto ng Diyos din na ang pamilya mo na rin ay makarinig din ng salita ng Panginoon. Kasi ang pamilya din na ito, alam niyo, ang isang pamilya, may kanya-kanyang gulo yan, may kanya-kanyang gusto. Lahat po tayo meron yan. Yan po ang sinabi ko sa kanya. At parang hindi pa rin siya makapaniwala na nakalabas na. So you see, pati puso natin titignan ng Panginoong Diyos. Kaya habang nakaupo ka dyan, tanongin mo ang Panginoon, Lord, puro nga ba ang aking puso?
nang sa ganoon ay nakahanda ako sa pagdating mo na kahit andyan ka at dumating ang Panginoon, ang rapture ay andyan na. Well, hindi po dyan ang permanenteng buhay. Hindi po dyan ang permanenteng kalalagyan ng tao. Temporary lang po ang mga ito. Kami rin, kahit andito kami. Pansamantala lamang po ang mga ito. Bukas makalawa darating ang Diyos. At nasaan po ang permanente na tirahan? Doon po sa langit po kayo sa impyerno. At matagal yun, hindi natin alam kung, kasi nga forever, walang hanggan. So hindi natin mabilang kung ilang taon ang ating pagtira, kung nasaan ka man. Diyan ka man, andito ako. Kaya ang paghandaan natin ay yung mana na sinasabi niya sa atin nabasa kanina. Amen po ba? Yan po ang mas magandang buhay dahil doon walang hanggang kasiyahan. Kasi dito sa ibabaw ng, dito sa mundo, maraming gulo, maraming gusto. Makaakala ninyo masaya dito sa labas. Yes, masaya. Pero marami pong karahasan dito sa labas, dito sa mundo. Maraming nagpapatayan, maraming, lately lang po, kadagaling ko lang po ng Paris dahil po sa convention na yun. Nalalaman mo lang, nakapo sa Facebook, may nasusunog, may nagpapatayan. So anywhere po, mangyayari yan. Kaya, ito po ang ating paghanda. Paano tayo maghanda ngayon? Kasi ito nga, marami pong nanlilinlang ngayon. Kaya tayo hindi lang po physical na buhay na tayo niloloko. Spiritual din po, maraming magsasabi na ako ang daan, ito ang daan. Ito ang simbahan na daan para patungong langit. Wala po. Ang tanging daan lamang po ay si Jesus. Kung kaya sa mga naririnig natin, mag-ingat din po tayo. Dahil maaaring malindang tayo ng tao. Pero, kung ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon, magkaroon tayo ng tamang pag-iisip sa pamamagitan po ng Espiritu ng Panginoon, ay sigurado hindi ka mawawala, kapatid. Sigurado kasama ka sa pagdating ng Panginoon. Sigurado ihahatid ka niya sa bahay, sa kanyang mansyon na kanyang ihiranda na iyong mana. Amen? Kaya dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, ito po paborito ko to. Kaya gustong kong binabahagi ito. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Kaya magpasalamat tayo dahil sa kakapakinig natin ng salita ng Panginoon. Ito po ay pamamaraan ng Diyos para po tayo ay hindi manghina. Dahil ang salita ng Panginoon ang siya lamang kung tanging nakakapagbigay sa atin ng kalakasan. Sa panahon na manghina tayo sa ating pananampalataya, sumigaw tayo, tawagan natin si Jesus. Manalangin tayo. Yan po ang isa, unang-una na sandata. Sa oras na kayo po ay nanghihina sa iyong pananampalataya, kung kayo ay nadidismaya dahil nga mayroong mga bagay-bagay na sumisiksik sa isipan, kung ano-ano ang inyong iniisip. Panindigan ang pananampalataya. Manalangin sa Panginoon dahil yan lamang po ang tayong pamamaraan para makausap natin siya. Manalangin. Tawagan ang kanyang pangalan. Isigaw natin sa kanya kung ano ang ating nararamdaman. Kung ano ang ating pinagdadaan. Dahil siya lamang po ang tanging nakakaintindi sa atin. Dahil nga siya po ang lumikha sa atin. Magpakasipag kayo sa gawain ibinigay sa inyo ng Panginoon. Ano ngayon, kapatid, ang ibinigay ng Panginoon sa inyo na gagawin ninyo? Di po ba dyan, meron kayong araw-araw na ginagawa? Ipinapagawa ng yung mga officers, yung mga jail officers. Meron kayong gawain. Tapat ninyong gawin yan. Tapat kayong maglingkod sa ating gobyerno. Tapat na inyong sundin kung anuman ang iniuutos nila sa inyo. Dahil sila po ang otoridad dyan sa inyong kinalagyan. At lalong magpakasipag kayo na mag-attend ng Bible study.
Dahil ito lamang po, ang tanging pamamaraan, ito lamang ang ating sandata para makalaya tayo sa pagkakasakal ng demonyo. Dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap sa inyo. Ang paghihirap ninyo para sa Kanya. Napakaganda na pangako ng Panginoon. Magtiwala tayo, maging tapat tayo sa ating mga ginagawa. Nung pag-upo ninyo dyan, kahit kung ano man ang narinig ninyo na salita ng Panginoon, kung may sinasabi ng Panginoon sa inyo, magsabi lang kayo, yes, sir. Sumunod lamang po kayo. Sumunod tayo lahat sa utos ng Diyos para po maiayos ang ating landas sa tamang kinalalagyan. Amen po ba? Huwag kayong mag-alala dahil yan po ay pangako ng Diyos. Huwag kayong huminto sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, magkakaroon kayo ng reward, ganting pala. At yan ay buhay na walang hanggan. Ang ilagay lamang ninyo sa inyong mga puso, hindi dyan ang permanenteng inyong kalalagyan. Meron pong permanente doon po sa langit. Kung tayo ay magpapatuloy, maging tapat sa ating pananampalataya, manindigan sa ating pananampalataya. Amen po ba? Manalangin tayo. Ama namin Diyos, salamat po sa mensahe na inyong pinagkaloob sa amin sa araw nito. Salamat Panginoon na binuksan mo ang aming mga puso at matanggap ang inyong mensahe. Lord, tunay nga po na kayo ang Diyos. Tunay nga po na kayo ang Diyos na tapat na hindi na tutuparin na tunay na kayo ang Diyos na siyang tumutupad sa iyong mga pangako. Hinihintay po namin, Panginoon, ang inyong pangako na nawa maipatupad sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, na kayo ang Diyos na aming pinagsisilihan. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Kung nahihirapan man kami, kung naghihina man kami, Panginoon, palakasin po ninyo kami. Tulungan po ninyo kami dahil kayo lamang po ang tunay na makakapagbigay ng tulong sa aming mga buhay. Lord, nakikita mo ang puso ng bawat isa. Nawa ay matugunan kung ano man nilalaman ng puso ng bawat isa sa amin. Lalo-lalo na po ang mga kapatid ko ng mga ito ng mga PDL. Lord, nakikita mo po kung ano din ang kanilang mga pinagdadaanan sa kanilang mga buhay. Pero Lord, sinasabi mo po sa inyong salita na kung maging tapat lamang po kami sa inyo, ay may ibibigay, matutugunan po ang aming mga hiningi. Salamat Panginoon, selyuhan po ninyo ang salita nito sa aming mga puso at maidagdag nawa ito sa aming mga kaalaman habang naghihintay kami at magiging sandata namin ito sa oras na magkaroon kami ng mga pagsubok sa amin. Salamat Panginoon sa iyong pagpapuri, sa iyong pasasalamat, sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. Thank you for listening. Back to you, MC. Amen. Bigyan na natin ng masigaw at palakpakan ng Panginoong Jesus. Thank you po, Pastora, sa maliwanag na paghayag ng salita ng Diyos. At tuloy nga po, nadagdag alaman po sa bawat isa sa amin. Thank you po. At God bless po. At yun naman po ay tayo na idadako naman sa pag-aalay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa mga naihanda naman ng ating mga kapatiran. So mauna po ang ating mga kapatiran dyan sa Bugyas District Jail.